Hi, hello Kamag. So, iba na naman pong katanungan ang ating sasagutin ngayon. Sir, na-off shift ako second time. Pinagtripan lang ako, tapos pinagtripan ako, nagka-violation ata ako, nireport niya ata ako. Okay? Ata. Anyway guys, kung ma-off shift tayo, ito po yung mga factor niya. Number one, possible na meron pong nakalagin sa ibang account mo. Halimbawa, meron sa asawa mo nakalagin yung account mo, tapos pinagsabay nyo pong binuksan yung isang application sa iba't ibang phone. Automatically, ma-off shift si account kasi system monitored po kasi niya, ma-detect ng system na merong the same account na nabukas pero iba't iba yung location. So yun po i-off shift niya. Number 2, just in case mahina yung signal ninyo, if maglo-load po siya, hindi po niya tuluyang makapag-load, automatic ma-off shift po siya. Number 3, just in case po, okay? Just in case po na pareho kayong plate number. Sir, possible ba yun? Impossible na magkapareho kayo ng permanent plate number, pero yes, it is possible na magkaroon kayo ng parehong temporary plate number. Okay? Halimbawa ito sa Cebu, yung mga temporary na plate number is 0701, 01, 0702, 02, 0703, 03, 0701, 08, something ganon. Marami po, car, truck, or motorcycle, yun po yung problema. Tulad ng mga ma-aksidente, plate number lang yung na-capture nila, pero hindi permanent number. So, wala. Magka-problema tayo dyan, no? So, maliban lang po talaga if permanent plate number yung gamit. Pero pag temporary plate number, possible, magkasabay kayo na nag-open ng account, ma-off shift yung account ninyo. Yung ma-on shift is yung unang nagbukas. If may kaparehong account na nagbukas, after yung pinakauna, is ma-off shift yun siya. Those are the factors para ma-off shift yung account ninyo. Last factor is just in case i-reach out namin kayo and hindi po kayo matawagan tapos napaka-emergency and automatically off shift namin yung account ninyo. Okay? Ngayon sir, pag sasabihin nyo pong pinagtripan ka no? So, sa amin guys, kahit ilang tao po yung magre-report sa inyo or pinagtripan ka, hindi po yan pwede sa amin. Kasi we need to verify. Kailangan po namin ng booking details, kailangan po namin ng transaction. Kung nag-report siya sa iyo, walang transaction, then imposible yon. Pero kung sasabihin niyo, customer niyo siya, meron kayong discussion or parang nag-aaway kayo, something ganon, so ginagawan ka niya ng report, ganito ganyan, si Maxim tatawag po sa inyo para matanong ka, para makuha yung side mo. Hindi po kami basta-basta agad kukuha ng access or mag-file ng violation. Not unless, okay, tandaan ito, not unless hindi po kayo makontak kasi hindi po namin kailangan hintayin kayo kung sakali 1 year kayo or 3 months kayo or 1 month kayo bago magtubag sa among tawag. So, ibig sabihin makapending yung ano mo dyan, di ba? Hindi. So, of course, pag tatawagan kayo, hindi kayo ma-reach out, dyan po magsisimula na meron kaming action na gagawin. Okay? So, I hope yun po. So, hindi po basta magtitrip yung mga client or yung mga driver or customers. Hindi po yan pwede kasi sa amin, we need to have a proof. May complaint, walang proof, failure to justify sa report, then hindi po yan mag-work sa amin. So, I hope it helps. If you have more concern, comment down below. Once again, this is Christopher, aka Chris Loloy PH. Muingon, ampo kanunay, kay ang pag-ampo walay bayad, pero naay dakong sukli.